naiisip, pwedeng maulit yung nangyari sa inyo. I mean, we have to be realistic. Hindi natin hawak kung kailan tayo mawawala. Pero pwede natin ihanda yung may iwan natin. Lalo na si Edward. Buong buhay niya, hindi niya natikman yung life na deserve niya. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Kaya siguro, Dad, habang malakas pa kayo, ayusin niyo na rin yung last will niyo. Para sigurado lang na hindi na siya may iwan at madedehado ulit. Thea, stop pressuring Dad about those matters. Kakalabas lang niya sa hospital, pera agad ang concern mo? Excuse me, Marge. I'm just being practical and realistic here. Sinisiguro ko lang ang para sa asawa ko. Bakit? Masama bang isipin ang kinabukasan ng pamilya? Nagpapalakas pa si Dad. Pero pinapaalala mo sa kanya kamatayan? Dad, okay lang ba kayo? Gusto niyo pumasok sa loob para makakapagpahinga kayo ng maayos? Hindi niyo kailangan ng stress ngayon. Ano po kayo, Dad? Nakakapikon! Sobra! Masyado kasing bida-bida yung Marge na yan eh. Wala namang mali sa sinasuggest ko kay Dad. May point naman si Marge eh. Pera at mana lang ba talagang habol mo, ha? Hoy, Edward. Future natin ang nakataya dito. Kaya i-seize na natin yung opportunity na to. Alam mo ba, konting pilit na lang, mababawi mo na lahat ng deserve mo sa bahay na to. Pati ang kumpanya ng pamilya mo. Hindi ako bumalik dito para sa pera. Andito ako dahil gusto ko makipagayos kay Dad. Gusto ko maramdaman na meron akong ama. Bago man siya mawala. I want to fix his family, not to scavenge for inheritance. Edward, ano ba? Kami ni Ashley ang pamilya mo. Kami naman ang unahin mo. Magkakaroon na maayos sa future si Ashley. At sisiguraduhin ko yun nang hindi ako nakikipag-compete kay Paolo sa hatian ng mana. Kung kailangan ko magtrabaho ng doble, para sa anak ko, gagawin ko yun. Pero wag mo kong asahan na gagamitin ko yung sakit ni Dad para makapanghuthot ng pera. Kung ayaw mo kumilos, pues, ako ang gagawa ng paraan.